ako dito. Masipag po. Mabuti po naman. Hindi yung ngayon, hindi ako nagkamaling sa pantay si dito. Hindi po. Kamusta ka, Delphine? Mabuti. Kaya nga pala, pag nag-away ka sa bayan, makipagkita ka sa akin. Oo. Sige tayo. Kaubos mo ba kay Itay? Awa ng Diyos, hindi lamang ako nakaubos, kundi magandang halaga pa binayad sa akin. So, ilang araw lamang ako hindi nakakapunta sa bayan. Meron nang nangyayari doon. Ano ba ang nangyayari? Meron daw isang pangkat sa bayan ng mga bagong mukha. Sabi nila, mga tauhan ni Don Onofre. At hinihintay doon na si Daniel Barreon. Sino naman po yung Daniel Barrio na yun? Si Daniel Barreon ay pangalan ng isang tao na ngayon ay nagiging alamat. Narinig ko na yan sa mga mangisdang galing sa kabilang pulo. Mga ilang taon nakaraan. Bakit naman mo nila hinihintay? Ewan ko nga. Malabo ang balita na ako tungkol dyan kesa meron pa daw sila na ako isang bagay sa loob ng isang kabaong. Ito ang si Daniel Barrio. Totoo bang tao ito? Alam mo naman, sa oras ng pangangailangan o sakuna, may isang alamat na kakalat. Para bang pampalakas loob. Kaya hindi natin dapat pag-aksayan ng panahon ang mga bagay na ito. Ang alamat ay maaaring totoo o maaaring kathan ng isip. Kaya kung ako ang tatanungin mo tungkol sa taong ito, hindi ako naniniwala. Ding! Sasama ka ba sa amin sa talon? Oo, sandali lang sama ako. Tay, magkano ba lang muna kami? Sige. Tigil ang mga yan. Walang may tamaan rito eh. Walang mabuti. Hindi humingi tayo ng tulong sa Kapitolyo upang may mga dumating na pulis dito. Alam ko, kagabi pa, nagpunta na si Castle sa Kapitolyo eh. Ba't nagbago na pulis? Baltasar! Baka tamaan ako, ha? Hoy! Tama na yung reklamo! Bakit? Wala ka ba tiwala kay Baltasar? Hindi naman siya ganun. Kaya lang nakainom na eh. Baltasar, siguruhin mo lang sa itlog ang tama, ha? Huwag sa ulo ko. Eto na. Pasensya ka! Ikaw ang matalo sa bulutan, kaya ikaw dyan! Yan, buti dumating sa ete. Oo nga. Magaling ako. Sabi lang. Alam kong kayo yung mga panauhin dito ni Don Onofre.
Ibig kong malaman ninyo na ang bayan ng Saul ay tahimik at mapayapa bago kayo dumating. Kakatuwa lang, ano. Hindi na kailangang magpaputok para magsaya. Kayo magpapaputok ng inyong baril. Doon sa dagat o kaya sa bundok. Hindi ko ipinagkakaila na kami mga taga rito sa bayan ng Saul ay may utang na loob kay Don Onofre. Ngunit, tandaan niyo ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko na gustong maulit ang mangyari. Oras na nabalitaan ko na kayo ay nasangkot sa anumang kaguluhan dito, ikukulong ko kayo! Pagkasal, masyado palang matapang ang shepe rito. Ano ba ito, sir? Alalagpasin niyo ba mga sinasabi niyan? Kung gusto mo May kurang. Itay! Itay! Sandali lang mo, sasama ako. O bakit? Ang anak ko may suliranin naman. Ganyan ang anak ko. Kapag may problema, sumasama sa akin sa laot. Mabigat ba, anak? Gusto bang sabihin sa akin?
Dong, sandali lang. Tawagin niyo na lamang ako. Ano yun? Itay? Natatandaan pa ba niyo yung lalaking pinag-usapan natin? Yung nakita ko sa talon? Oo. Patawarin mo natin, Itay. Pero, iniisip ko ako sa kanya. Ano? Sa isang lalaking hindi mo kilala kung saan ang galing, kung anong klaseng tao siya? Bakit sa kanya ka pa umibig? Ilang beses na nakipagkita sa lalaking yun? Minsan lang ho, sa may talon. Tandaan ko sa meeting. Mula ngayon, pinagbabawalan kita makipagkita sa lalaki na yun. At kapag ako isinuway mo, kalimutan mo na ako yung ama. Mabuti pa umuwi ka na. At huwag kang makaalis-alis ng bahay na hindi ko nalaman. Itay? Sinabi ko sa'yo, umuwi ka na! Pupuntahan ko lang ang tatay mo sa bayan. Magandang araw ho. Magandang araw naman ni Ding. Ang tatay mo? Wala sa bayan ho. Di nag-iisa ka ngayon? Oo. Hindi ka ba nalulungkot pag naiiwan ka mag-isa? Hindi mo naman. Sanay na ako. Saka, madami na sa bagay, sa isang napakagandang katulad mo, check na maraming dumadalaw sa'yo kung walang iyong ama. Wala naman ang dumadalaw sa akin kung nag-iisa ako eh. Siya nga. Kung kaya pa nakikipagtitan ka sa talon. Talagang malihim kami eh. Pero alam ba ang talon na yon ay nasa loob ng aming lupain? At lahat ng nangyayari sa aming lupain ay nalalaman ko. Ano kaya mangyayari kung sakaling malaman ni Mang Takyo na ikaw ay nakipagtitan sa isang lalaki? Kailanman ho, ay hindi ko nawala ng sitagan sa nakatatanda sa akin. O sa nakatataas ang kalagayan sa buhay. Pero ang sinasabi niyo sa akin, ay sarili kong suliranin. Kasi talaga ko hindi dapat pakialaman ng iba. Yan ang kasagutan ng isang dalagang umiibig. Narinig ko na yan. Hahamakin ang lahat ng pag-ibig. Hindi ba ganon? Pakinggan mo ako, Miding. Ito ay usapan ng babae sa babae. Ikinapalala ko lamang sa'yo na ang lalaking minamahal mo ay isang dayuhan. Hindi mo siya kilala at hindi mo alam ang kanyang gawain bago siya pumarito. Baka dumating ang isang araw na kapag hulog na ang kalooban mo sa kanya, bigla siyang umalis o kaya tumakas. Kaya mahirap ang mabigo sa pag-ibig, Miding. At lalo na pakasakit ang umibig sa isang lalaking hindi ka naman iniibig. Hindi ko alam na napakalaki pa ng pagmamalasakit yun sa akin. Pero naibigin ako sabihin sa inyo. Hindi ko naabot ang pag-iisip ng mga tao sa mataas sa lipunan. Ngunit, ang pag-ibig mo namin na pag-uusapan, ang pag-ibig namin ay matatago talang halong kasitiman. Walang pag-iingot, marunong maging tayo ng pakahirap. Hindi na ako kailangan sabasan ang pag-ibig ko ng sa amin na mahal ko. Ang mahalin siya ay sapat na sa akin. Oh, tama na yung inuman. Marami tayong trabaho bukas. Galing na lang po ito, Kaduting. Yes.
Oh, kayo yan. Hindi pa ba kayo matutulog? Marami tayong trabaho bukas. Yeah. Sige mo na ako. Bayato ko rin ako. Sige. Matulog na kaya ako. Mamaya na. Aga pa naman eh. Si Kabel, Kakakit lang ako. Tatawagin ko. Huwag na. Hiyaman ako ngayon.